Hello mga tugang, what's up? So today, I'm going to deliver a wonderful news. Na-discover po namin ang sistema ng mga mayaman. How does money really works? According to world-renowned experts, financial experts, economists, dalawa lang po pala talaga ang source of money, of which it is subcategorized in two parts, which is the capital gains and then the cash flow. Unahin po natin yung unang category, which is the capital gains. So what is capital gains? Capital gains, ito po yung ginagawa ng karamihan, which is the 95% of the world's population, employment at self-employment. Employment, ito po yung ikaw, you go to work, ibig sabihin nun, you get hired by these major companies and you get profits, you get sahod kung tawagin. At kung ikaw naman po ay self-employed, sa madali pong salita, ito po ay kung meron kang tindahan, meron kang binibenta, na akala mo ay nagne-negosyo ka na, which then applies, ang tawag po dito, the power of singleness. So let me expound bakit capital gains po ang employment tapos self-employed. Very simple reason, kakasabi ko lang po kanina na andun po siya sa category of law of singleness. Ito po yung side na kung saan yung kapag meron kang benta, meron kang kita. Kapag nagtrabaho ka, meron kang kita. Pero kapag hindi ka na po nagtrabaho, wala ka na pong benta, wala ka na pong kikitain. For short, this does not apply the law of leverage, of which mamaya maintindihan niyo po ng todo ang ibig sabihin ng law of leverage. Ngayon pag-usapan pa po natin ng todo itong capital gains. 95% of the world's population belong on this category. And honestly to goodness, wala pong masama kung ikaw may sahod. Wala pong masama kung meron ka pong tinatawag na komisyon. Yun nga lang, if you really wanted to understand how really money works, pagkakaroon ka ng passive at residual income, then this side is definitely not for you. The very main reason why marami sa mga Pilipino or marami sa mga tao nasa employment at nasa self-employed, it is simply because we've been taught to go to school, get good grades, mag-aral ng mabuti, and after which maghanap ng magandang trabaho. And according sa 4 quadrants of income, galing kay Tito Robert Kiyosaki, ito po talaga madalas na nagiging option ng mga tao because it has been advertised many number of times at narinig po natin yan sa mga ninuno po natin, sa lolo mo, sa lola mo, sa mga kapatid mo, sa pinsan mo, sa tita mo, at ulitin ko, wala po ditong pangit. Yun nga lang, if you are desiring the result that you want, katulad ng sakyan, bahay, savings, travel, well, kapatid, tugang, eto lang po yung medyo sad part sa party na yan, kasi medyo nakakailang nga lang po kasi bakit hindi ka masyado makakaipon sa side na to. Now, here's the good news. Gusto mo bang ipon ng malaki? Gusto mo ba kapag-travel? Gusto mo makuha yung mga bagay na gusto mo? At gusto mo ba yung makuha yung desired na result mo? Makinig ka dito sa part 2. At eto naman po ang second part na tinatawag po natin na cash flow. Pag-usapan naman po natin ang cash flow. Ang cash flow, ito po talaga yung sistema ng mga mayaman. At dito po talaga yung tinatawag po natin na the law of leverage. Ngayon, ano po bang law of leverage? Ang law of leverage, ito po yung using other people's skills, using others people's time, and using other people's money. If gagamitin ko po ang sistema ng cash flow by using other people's skills, ang gagawin ko po, mag-hire po ako ng waiter, ng manager, ng accountant, ng engineer, ng teachers, at magde-develop ako ng sarili kong business, tapos bibigyan ko po sila ng sweldo, which is capital gains po ang tawag doon, and in return, ako po ay kikita sa skills na meron sila. Sunod, ano po yung ginawa ko? Binili ko rin po yung oras nila. In that way, hindi po ninyo nalalaman na yung talent ninyo, yung skills po ninyo, I've already bought it for me to earn much more money. At kung gagamitin ko naman po ang pera ninyo, dun po ako maglilikom ng investor. Kung ako may-ari po ng bangko, papadeposit ko po sila sa akin, of which, say for example, meron akong 10 depositor at ikaw, you have your hard-earned money at hindi mo alam kung saan ilalagay, iinganyahin po kita na mag-invest po sa akin at gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng tinatawag na 5 years lock-in period para hindi mo po i-withdraw, para ang gagawin ko, ipapaikot ko po yan at gagamitin ko bilang loan. So doon po maraming mga Pilipino ang nababaon sa utang kasi bakit? They thought by saving your money alone is kikita ka. Just by saving your money alone, akala nila that's the safest part
para yung pera nila mag-grow. Honestly to goodness, wala pong mali doon. Honestly to goodness, okay din po yun. Yun nga lang, hindi po natin mape-prevent yung tinatawag po natin na inflation. And if I am going po to use by applying cash flow, business and investor type, gagamitin ko po yung pera ng ibang tao para mag-invest po sa akin, papaluguin ko po siya sa sistema na tinatawag katulad po ng Jollibee. Si Jollibee alone, Jollibee Food Corporation po, no, sobrang dami niya pong branches. Akala natin, ang produkto po ni Jollibee is yung Chicken Joy tapos spaghetti. Actually, tama naman po kayo doon. Yun nga lang, ito po talagang pinaka-negosyo ni Jollibee. Ang pinaka-negosyo po ni Jollibee is the JFC or the Jollibee Food Corp. And under JFC, marami pa po siyang franchise businesses katulad po ng Manginasal, katulad po ng Greenwich, katulad po ng Red Ribbon, and recently, they have just acquired Coffee Bean. Ngayon, kung ikaw ang may-ari ng mga negosyong to, dito mo iintindihan na kahit pa konti-konti lang ang kinikita sa kada retail ng produkto nito, dumadami kasi sa sobrang daming branches niya, mga kaibigan, mga kapatid, mga tugang, yun po ang tinatawag po natin na the law of leverage. By applying the law of leverage, ito po talaga ang pinaka-secret recipe ng mga mayaman. So, hindi na po siya masyadong tago. Ngayon, ang tanong, paano yung mga ordinaryong mamamayan ay magkakaroon din po ng application ng law of leverage? Napakasimple lang po. Iba-iba po ang negosyo sa panahon ngayon. Meron po tayong tinatawag na traditional business at meron din po tayong tinatawag na online business which patok na po sa panahon ngayon kasi bakit? Moving forward po tayo. Meron po tayong Grab, meron po tayong Foodpanda, meron po tayong Angkas, meron po tayong Joyride at mga delivery food services plus mga food application at eto matindi. AI ang ginagamit na panlaban na po sa panahon ngayon ng mga negosyante. Pansinin niyo rin po ang social media. Ang dami na po natin right now social media applications of which kapag na-discover niyo po na ito po talaga ay sistema para makapag-expand ka po ng iyong kaalaman para magkaroon ka po ng pera, ito po ay tiyak na sisiguraduhin po namin sa inyo ma-apply mo ang law of leverage. Paano? Again, there's 3 types of businesses kung ikaw magta-traditional business. Ngayon, ano po itong tatlo na to? Una, small business. Pangalawa, the medium corporate business. Pangatlo, ito naman po talaga yung tinatawag natin na big time business. Katulad nga po ulit ni Jollibee. Yun nga lang, saan po tayo kukuha ng 40 million pesos? Kasi ito lang po talaga ang negosyo na kung saan makaka-experience ka po ng leverage na kahit wala ka na pong gawin. Kahit natutulog ka, kahit sabihin natin nakabakasyon ka, ay kikita ka pa rin po talaga ng pera. Pansinin nyo, mga branches po ng Jollibee all over the world may mga 24 hours. Paano naman po yung computer shop? Minsan po merong ceiling. Paano naman po kung ang small business mo, yun lang ang source of income mo? Na akala po natin, ikaw ay nagnenegosyo, yun pala, self-employed ka lang pala. Empleyado ka ng sarili mong tinitindang negosyo. Kasi pag-usapan po natin small business, meron kang karinderya, meron kang grocery, meron kang sarili mong food stall, banana queue, kamote queue, barbecue, and so on. Lahat na po ng queue na alam mo. Inilagay mo na lang po sa bangketa, yun nga lang mapapaisip ka palagi, bakit hindi ka pa rin yumayaman? Okay, paano po kami magnenegosyo sa maliit na kapital kung wala po kaming pangkapital ng 40 million pesos? Paano naman po kami magkakapital? Wala kami pang medium or average business kasi wala kaming 5 million pesos. Ito matindi. Ang small business, usually nasa 300,000 po ang kapital po niyan. Ang average business naman po, 1 million to 5 million naman po yan. At kung big time business naman po, nasa 10 million to 14 million po talagang pinakakapital dyan. No, ano ang pinakapatok na pinakapapasok sa budget at ipon na meron ka? Now imagine, sa negosyo na nagsisimula lang sa kapital na 19,000 pesos to 399,000 pesos, ito po ang magbibigay po sa inyo ng tinatawag po natin na another form of leverage, which is multiplication of time, money, and effort. So, paano naman po kami dyan kikita kung meron po kami yan na halagang pera na yan sa negosyong to? Very simple lang po mga kapatid. We are going to apply both sides of na nabanggit ko kanina, capital gains and then si cash flow. Imagine that kind of concept na dalawang sistema para kumita ka ng pera, pinagsabay po natin. Paano? If you have that kind of amount of money na nasa bangko mo lang din naman, ang gagawin po natin dyan,
ipapalago po natin yan by applying the law of leverage. Ang gagawin mo lang napaka-simple. All you have to do is educate and inform people about the concept of our business. Pangalawa, pwede po tayo mag-advertise using si TikTok, si Instagram, si Facebook, si Meta, LinkedIn, lahat po ng social networking apps na pwede po nating magamit in expanding and of course in broadcasting your business. Kapag meron po dyan gusto magsimula ng online business po natin, napakasimple lang po ang kikitain mo dyan. Sa capital gains po natin, pinakamaliit na pwede mo pong kitain is 5,000 pesos. At ang pinakamalaki mo lang po pwedeng kitain is tumataginting na 80,000 or 80,000 pesos mga kapatid, mga tugang. Imagine na kumikita ka na lang ng add-on or extra na 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 10,000 o kung ilang mil pa man yan. Ladies and gentlemen, mga kapatid, mga tugang, again, this business concept, hindi lang po yung cash flow. Ang sunod, ito nakakatawa, yung cash flow. Ito po yung leverage na kung saan kikita ka po ng unlimited na 1,800 pesos at pwede ka pong bayaran at mag-profit, mag-komisyon sa kumpanya na to na aabot po ng 28,800 per day to 40,000 to 50,000 pesos per day. Ngayon pwede mong sabihin, ha? Napaka-imposible naman po yan. Again, kaibigan, tanungin niyo po ang Jollibee, tanungin niyo po ang McDonald's. Mahigit pa po dyan ang kinikita nila per day. So, ibig sabihin, since na negosyo po ito, kailangan ikaw tinatrabaho mo rin to katulad ng ginagawa mo sa pagtatrabaho mo araw-araw sa iyong career. Aside sa unlimited na 1,800 na cash flow, pwede ka pa rin pong kumita sa kada nagre-retail under your network or under your group. Kapag mayroong nagkakape, mayroong nagtututbrush, mayroong po nagsusupplement, mayroong po gusto maging healthy, and so on and so forth. Again, ladies and gentlemen, napakasimple po ng konsepto nito. Kasi bakit? Yung natural na consumer ay nagiging earnsumer. So, pangit man siyang pakinggan or parang, pyramid scheme ba to? Scam ba to? Ladies and gentlemen, according to Republic Act 5601, Anti-Pyramiding Law, states that na kapag ikaw po naglabas ng pera, na wala ka pong kapalit, aabot na 75% out of your money na nilabas, automatic po, biktima ka po ng scam. Sunod, ano po pong ibig sabihin po niyan? Kapag naglabas ka po ng pera, tas tinakbo ng iyong pinadalhan, or meron pong pinangako sa'yo na sobrang laki ng yields, pero hindi po ikaw kumita, ibig sabihin po niyan, ikaw po ay nabiktima ng pyramid Ponzi scheme. I have heard a lot of ganitong klase pong mga konsepto na negosyo, na kung saan ikaw po ay imbitahan tapos sasabihin wala kang gagawin. Imbitahan ka, sasabihin sa'yo na lagay mo lang itong pera na to, you'll get 50%, 75% in 40, 30, 50 days, tapos tutubo na yung pera mo kahit nakatulog ka sa pansitan. Kaya maraming Pilipino ang mananatiling mabibiktima po ng scam kasi nagpapaliwanag po kasi tayo sa konseptong walang gagawin pero kikita ng pera. Ngayon kung magtatanong ka, pwede po ba kami ditong walang experience sa online business or sa negosyong to? Ang sagot, pwede ho. Ngayon, another question, paano po kung sumubok na kami niyan dati? Pwede pa rin po ba kami dito? Ang sagot, pwede pa rin ho. Another question, ang kaso narinig po kasi namin sa mga kapitbahay po namin, hindi po yan daw totoo. Pyramid scheme daw po yan, maraming mga nalugi. Kaibigan, kapag makikinig ka sa mga tao, siguro din po natin na credible at updated. At i-check mo rin syempre yung label kung kamusta ang buhay niya. Ngayon, ito pong maganda sa sistema po namin, sa community po namin sa First Class International. We have built a solid, strong online system na we've produced already more than 15 millionaires under our community at marami na rin po sa amin mga naging car achievers na kapag-achieve po ng kanilang mga dream lifestyle, travel to different countries. Yung iba po, nagkaroon po sila ng mga sarili po nila mga condominium unit. Yung iba, nakapag-acquire po sila ng mga properties. And not only that, that's only in our community. If we are going to go bigger on a wider scale, magugulat na po, we've already produced in our wonderful company more than 15,000 millionaires from the Philippines hanggang po sa Africa. Yes, you've heard me right. Ang negosyo na po to is not only limited in the Philippines, kasi yung kinapital mo na 19,000 to 399,000 ay aabot po sa borders ng ibang bansa kasi we have more than
20 plus international countries na negosyo mo pa rin. Imagine yan, na ikaw nasa Pilipinas ka and you are able to expand your business there. Pero yung kinapital mo na sinabi ko sa iyo, that's one time, big time. Kaya ikaw na nag-iisip, saan mo pwedeng ilaan ang 19,000 to 399,000 ng business capital mo? Pwede mo po siyang ilaan po dito at pag-usapan po natin. Kasi kung sino man po ang nag-send sa iyo ng video na to, meron po kaming plano para sa iyo. Kasi katulad po ng na-achieve po ng community po namin, we are helping each other, we are building each other up. Kasi meron po kaming tinatawag na building best in people or turning ordinary Filipinos to something extraordinary. Marami na pong gumandang buhay dito, mga dating working student, dati pong palengke boy, mga teacher, flight attendant, mga tambay, mga college dropout, college undergrad, ako po IT graduate, at mga employees. Ngayon kapatid kong isa kang estudyante, empleyado ka, nagnenegosyo ka, OFW ka, wala pong masamang sumubok. Kasi karamihan lang po sa amin, with the decision of yes, susubukan po namin yan, yes, itatry namin yan, yes, coachable ako, yes, magpapaturo ako, yes, mentor, gagawin ko yan kasi subok na po ang aming programa. Kaya ikaw na nakapanood na to, balikan mo po yung tao nag-send sa'yo nito. Kasi bakit? We have one of the best platforms and best programs out here sa online business na to. Kaya mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Michael Jobert Vijado. Tinatawag po nilang Wi-Fi Boss. Welcome po sa First Class International. Pagtulungan po natin yung mga pangarap ninyo. Let's achieve all those dreams and let's turn them into possibility. Magandang buhay!